Isang magandang araw sa inyong mga grade 8. Ngayong araw ay tayo ay magkakaroon ng isang pagsusulit tungkol sa ating talakayan sa kaligaraang pangkasaysayan ng mga panitikang naisulat sa panahon ng himagsikan at propaganda. Ngayon, isulat sa inyong sagutang papel ang tamang sagot sa bawat bilang. Okay, para sa unang bilang, makinig mabuti, babasahin ko ng 2 beses ang tanong at isulat ang titik na tamang sagot. Alin sa mga sumusunod ang pangunahing layunin ng kilusang propaganda? A. Itaguyod ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Amerikano. B. Itaguyod ang pagbabago sa pamalaang kolonyal ng Espanya. C. Himukin ang mga Pilipino na manahimik sa ilalim ng kolonyalismo. O letter D. Magtatag ng bagong relihiyon sa Pilipinas. Ulitin ko, alin sa mga sumusunod ang mga pangunahing layunin ng kilusang propaganda? Sulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Ikalawa, ano ang pangunahing layunin ng panitikang isinulat noong panahon ng himagsikan? A. Magpatawa at manlibang. B. Magturo ng agham at teknolohiya. C. Gumising ng damdaming makabayan. O D. Turuan ang mga Pilipino ng Espanyol. Ano ang pangunahing layunin ng mga panitikang naisulat noong panahon ng himagsikan? Number 3. Ano ang pamagat ng nobelang isinulat ni Jose Rizal na tumutuligsa sa pang-aabuso ng mga praile? A. Florante at Laura. D. No Limitang Here. C. Urbana at Pilisa. O D. Dekada 60. Para sa katatlong tanong, ano ang pamagat ng nobelang isinulat ni Jose Rizal na tumutuligsa sa pang-aabuso ng mga praile? Isulat ang tamang sagot sa inyong sagutang papel. Kaapat, ano ang pangalan ng samahang revolusyonaryo na itinatag ni Andres Bonifacio? A. La Liga Filipina. B. Katipunan. C. Masoneria. D. Propaganda Movement. Ulitin ko, ano ang pangalan ng samahang revolusyonaryo na itinatag ni Andres Bonifacio? Sulat ang titik ng tamang sagot. Ikalima, siya ang sumulat ng Mi Ultimo Adios, isang liham para sa kanyang mga kababayan at sa bansang Pilipinas. A. Andres Bonifacio. B. Jose Rizal. D. C. Emilio Jacinto. D. Apolinario Mabini. Siya ang sumulat ng Mi Ultimo Adios, isang liham para sa kanyang mga kababayan at sa bansang Pilipinas. Ito ay isang sulatin na naglalaman ng mga tala tungkol sa pakikipagdigma ng mga Pilipino laban sa mga Amerikano. A. Katapusang hibig ng Pilipinas. B. Kartilya ng Katipunan. C. Himagsikang Filipino. D. Pag-ibig sa tinubuang lupa. Ulitin ko ang ika-6 na tanong. Ito ay isang sulatin na naglalaman ng mga tala tungkol sa pakikipaglaban o pakikidigma ng mga Pilipino laban sa mga Amerikano. Ikapito, isang tula na nagpapahayag ng pag-ibig sa bayan. Ayon dito, walang hihigit na pagmamahal sa bayan kung hindi ialay ang buhay para dito. Ito ay A. Katapusang hibig ng Pilipinas. B. Kartilya ng Katipunan. D. Himagsikang Pilipino. D. Pag-ibig sa tinubuang lupa. Ulitin ko para sa ikapitong tanong, isang tula na nagpapahayag ng pag-ibig sa bayan. Ayon dito, walang hihigit na pagmamahal sa bayan ang ialay ang buhay para dito. Number 8. Itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang manunulat sa alias na Dimas Ilaw at Pangpingkian. Andres Bonifacio, B. Emilio Aguinaldo, C. Jose Rizal, D. Emilio Jacinto. Ulitin, itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang manunulat sa alias na Dimas Ilaw at Pingkian. Number 9. Isinulat niya ang 10 kautusan ng Katipunan at gumagamit na alias na Agapito Bagumbayan. A. Andres Bonifacio.
B. Jose Rizal, C. Emilio Aguinaldo, D. Emilio Jacinto. Isinulat niya ang 10 kautusan ng Katipunan at ginamit ang alias na Pagkapito Bagong Bayan. Number 10, ito ay isang sanaysay na nananawagan sa mga Pilipino na tuklasin ang dahilan ng kanilang paghihirap. A. Kartila ng Katipunan, B. Katapusang Hibig ng Pilipinas, C. Mga dapat mabatid ng mga Tagalog, D. La Patria. Para sa ikasampu, ito ay isang sanaysay na nananawagan sa mga Pilipino na tuklasin ang dahilan ng kanilang paghihirap. Ano kaya yon? Number 12. Sulat tayo number 11. Bonus na yon. Number 11, 12. Anong uri ng panitikan ang La Patria? Maikling kwento, B. Talumpati, C. Sanaysay, D. Tula. Thirteen. Ano ang kahulugan ng patriya sa Filipino? A. Ina, B. Bayan, C. Kalayaan, D. Kapatiran. Ano ang kahulugan ng patriya sa Filipino? Number 14. Ano ang pangunahing mensahe ng tulang pag-ibig sa tinubuang lupa? A. Pagmamahal sa pamilya, B. Pagpapayaman sa kinabukasan, C. Pagsasakripisyo para sa bayan, D. Pagtututol sa edukasyon. Number 15. Ano ang tinutukoy na tinubuang lupa sa pamagat? A. Lupang pag-aari ng pamilyang Pilipino, B. Ang bayan ng inang Pilipinas, C. Pagbundok ng mga revolusyonaryo, D. Ang hardin ng kabataan. Then, for number 16 to 20, ihanay ang mga pangalan ng mga propagandista at sa kanilang ambag sa panitikang Pilipino. Para sa number 16, Jose Rizal. Number 17, Marcelo H. Del Pilar. Number 18, Graciano Lopez Haina. Number 19, Emilio Jacinto. At number 20, si Andres Bonifacio. Sa mga pagpipilian, A. Editorial ng La Solidaridad, B. Mga akdang may akda ng Mi Ultimo Adios, C. Utak ng Katipunan, D. Tagapagtatag ng La Solidaridad, E. May akda ng pag-ibig sa tinubuang lupa.